Kamusta? Mahal kong kapatid na lalaki at babae, naway sumainyo at sa inyong pamilya ang kapayapaan ng Panginoong Hesus. Naglalaan ka ba ng oras araw-araw para manalangin? Nananalangin ka ba lagi kasama ko o paminsan-minsan lang? Nagbabasa ka ba ng Biblia at nagmumuni-muni sa salita ng Panginoon? Gaano na katagal? Kailan ka huling nag-ayuno? Mga kapatid, madalas nauubos tayo sa araw-araw na gawain at nakakalimutang maglaan ng oras para sa Panginoon. Nag-aalala tayo sa napakaraming bagay at nauuwi sa pagpapabayaan natin sa pinakamahalaga, ang kalusugan ng ating espiritu. Tama mga kapatid, gaya ng katawan, kailangan din ng espiritu natin ng espesyal na pag-aalaga para hindi magkasakit. Sa kasamaang palad, napapansin kong maraming Kristiyano na akala ay maayos ang relasyon sa Diyos. Pero lalo pala silang napapalayo sa Panginoon. Gustong-gusto ni Satanas ang panlilinlang na ito dahil dito, madali niya tayong matukso at atakihin nang hindi natin inaasahan. Hindi rin aksidente na sinabi ni Apostol Pedro na magbantay tayo dahil ang dyablo ay paikot-ikot na parang leon, umuungal at naghahanap ng masisila. Kaya mga kapatid, inutusan ako ng Panginoon na kausapin kayo tungkol sa kahalagahan ng pag-aalaga sa inyong espiritu. Gaya ng kailangan mong pakainin ang iyong katawan ng masusustansyang pagkain na tumutugon sa pangangailangan ng iyong katawan, kailangan mo ring tugunan ang pangangailangan ng iyong kalooban. Hangad kong mabigyan ka ng bagong pananaw at kilos sa mensaheng ito. Simula ngayon, mapapansin mo kung gaano kasarap ang lumakad kasama ang Diyos sa malapit na ugnayan. Amen. Kaya manatili ka sa akin hanggang sa dulo. Dahil pagkatapos ay magdadasal tayo, pagsasamahin natin ang ating pananampalataya. At may napakahalaga akong mensahe para sa iyo. Kung di ka pa nakasubscribe, i-click mo ang mag-subscribe sa ibaba ng video. Punta ka na, hihintayin kita. At kapag ginawa mo yon, may lalabas na kampanilya sa tabi, kailangan mong i-click ang kampanilya at piliin ang opsyong lahat para matanggap mo ang lahat ng mga abiso. Tuwing magpo-post ako ng bagong video, sige, simulan natin. Siguradong narinig mo na ang kasabihang, ikaw ay kung ano ang kinakain mo. At totoo ito. Pareho sa pisikal na aspeto, dahil sa iyong pagkain, pati na rin sa espiritual na aspeto, kaugnay. Espiritu. Sa pisikal, gamit natin ang bibig sa pagkain. Tama? Sa espiritual naman, paano natin pinapakain ang espiritu natin? Ang sagot dyan ay ibinibigay mismo ng Panginoong Hesus. At gusto kong basahin kasama mo ang nakasulat sa Mateo, Kabanata 6, talata 22 at 23. Tingnan mo ang sinabi niya, ang mga mata ay ilawan ng katawan. Kung ang iyong mga mata ay mabuti, ang buong katawan mo ay mapupuno ng liwanag. Kung masama ang iyong mga mata, madidiliman ang buong katawan mo. Kaya kung ang liwanag na nasa loob mo ay kadiliman, gaano katindi ang kadilimang iyon? Tingnan ninyo ito mga kapatid, tingnan ninyo kung gaano ito ka-interesante. Pinapakain natin ang ating espiritu sa pamamagitan ng ating mga mata, ibig sabihin sa lahat ng ating nakikita. Ibig sabihin, napapakain ka ng mga bagay na binabasa mo, ng mga larawan na nakikita mo, ng mga bagay na pinapanood mo at ng mga taong kinakausap mo. Kaya, pinapakain mo ang puso mo sa mga bagay na tinitingnan at binibigyang pansin. Dahil dito sinabi ni Jesus na kapag mabuti ang ating mga mata, ang buong katawan natin ay puno ng liwanag. Kung masama ang mga ito, madidiliman ang buong katawan natin. Sinabi ni Jesus na dapat nating ituon ang ating mata sa mga bagay na makalangit at sa Diyos. At kasabay nito, kung ang pumapasok sa ating mga mata ay masama, madudungisan ang ating kaluluwa at tayo'y lalayo sa Panginoon. Kaya't ito ang paalala mga kapatid. Kung inuubos mo ang maraming oras araw-araw sa social media o sa panunood ng mga serye at telenovela at hindi mo man lang binibigyan ng 5 minuto para hanapin ang Diyos, huwag mong asahan na magkakaroon ka ng banal na buhay. Huwag mong asahan na makakagawa ka ng mga bagay na kalugod-lugod sa Panginoon. At huwag mo ring asahan na magkakaroon ka ng lakas para mapagtagumpayan ang pagkabalisa, takot at kawalan ng pag-asa. Dahil masyadong hihina ang kaluluwa mo para gawin iyon. O mas malala pa, magiging addict ka at mapapabayaan ang espiritual na masustansyang pagkain. Ganon din sa katawan mo. Kung puro junk food ang kinakain mo buong araw, hindi sapat ang isang maliit na salad sa huli para maging healthy ka. Kung gusto mong maging isang malusog na tao, kailangan mong kumain ng tama palagi. Gusto kong magbigay ngayon ng halimbawa para sa iyo
ng isang lalaking itinuring na ayon sa puso ng Diyos. Ang lalaking ito ay naging kilala dahil pinakain niya ang kanyang espiritu ng mabubuting pagkain. Ang tinutukoy ko ay si David. Kilala natin siya sa kanyang mga salmo, tagumpay at pagiging makadiyos. Palagi niyang hinahangad gawin ang nakalulugod sa Panginoon. Sa awit 139, ganito ang panalangin ni David, Panginoon, tingnan kung may masamang landas sa akin at akayin ako sa landas na walang hanggan. Ibig sabihin, ang gusto lang talaga ni David ay gawin ang mga bagay na nakalulugod sa Diyos. Ngunit ayon sa Biblia, sapat na ang isang pagkukulang, maling espiritual na pagkain, para anihin ng hari ng Israel ang mapapait na bunga na sumakit sa kanyang puso habang buhay. Sa 2 Samuel Kabanata 11 inilalahad ang pangyayaring ito. Isang umaga, si David ay naglalakad sa terasa ng palasyo nang makita niya ang isang napakagandang babae na naliligo. Kaya, tinanong niya ang isa sa kanyang mga lingkod kung sino ang dalagang iyon. At kalaunan, nalaman niya na si Batseba iyon, asawa ni Urias, isa sa mga pinakatapat na sundalo ng hukbo ng Israel. At kahit alam niyang may asawa ang babaeng iyon, iniutos ni David na dalhin ang dalagang iyon sa kanyang silid. At siya'y sumiping sa kanya dahil si Urias, ang kanyang asawa, ay nasa digmaan. Mga kapatid, makalipas ang ilang panahon, nakatanggap si Haring David ng balita mula sa babaeng iyon na siya ay buntis. Kaya siya ay nagpanik at hindi alam ang gagawin. At iniutos niya sa kapitan ng hukbo na ilagay ang asawa ng babaeng iyon sa unahan ng kanilang hukbo. At ang lalaking iyon, na laging naglingkod sa bansa ng tapat, ay namatay sa labanan. Pinakasalan ni David si Batseba at inisip niyang magiging maayos ang lahat. Sa huli, wala namang nakakaalam at iniisip niya na hindi iyon papansinin ng Diyos. Sabi ng salita ng Panginoon, isang araw inihayag ng Diyos kay Propeta Nathan ang kasalanan ni Haring David at nilapitan ni Nathan si David. May dalang mensahe, gusto kong basahin sa iyo ang nakasulat sa 2 Samuel, Kabanata 12. Mula talata 7 hanggang 10. Sabi ng Diyos, ginawa kitang hari ng Israel, iniligtas kita kay Saul at ibinigay ko sa iyo ang bahay, mga asawa ng iyong Panginoon, pati ang Israel at Juda. At kung hindi pa ito sapat, bibigyan pa sana kita ng higit pa. Pero hinamak mo ang salita ng Panginoon at ginawa mo ang hindi niya kinalulugdan. Pinatay mo si Urias na Heteo gamit ang espada ng mga Amonita at kinuha mo ang kanyang asawa. Dahil dito, hindi mawawala ang kasamaan sa iyong pamilya dahil hinamak mo ako at inangkin ang asawa ni Urias na Heteo. Tingnan ninyo mga kapatid, grabe ang nangyari. Nakita ng Diyos lahat at paparusahan niya si David sa ginawa niya. Hindi lang iyon mga kapatid, ang anak ni David at Batseba na ipinanganak dahil sa kasalanan ay nagkasakit at namatay bilang sanggol. Napansin mo ba kung gaano kadaming masamang nangyari kay David dahil pinabayaan niyang pakainin ng tama ang espiritu niya? Nang makita ni David ang tagpong iyon, pwede sana siyang lumayo at ituloy ang buhay niya. Pero hindi, hinayaan niyang lamunin nang nakita niya ang kanyang mga iniisip. At kahit alam niyang may asawa si Batseba, pinatibay pa niya ang pagnanasa ng kanyang laman at nauwi ito sa pangangalo niya at pagpatay. Kaya, mahal kong kapatid, mag-ingat ka sa mga tinitingnan mo dahil maaari nitong sirain ang buhay mo. At gusto kong magmuni-muni ka sandali, paano mo pinapakain ang iyong espiritu araw-araw? Mag-isip ka, mas malakas o mas mahina na ba ang espiritu mo ngayon? Malakas ba ito para malampasan ang problema at tukso o mahina, kulang sa nutrisyon at nalululong sa masama? Kaya magdasal tayo ngayon, kausapin natin ang Panginoon. Aleluya Panginoon, Diyos ko at Ama ko. Lumalapit ako sa iyo para purihin at pasalamatan ka sa buhay ng aking mga kapatid na nananalangin kasama ko. Maraming salamat Panginoon sa panibagong araw ng buhay. Maraming salamat po sa aming kalusugan, sa pagkakataong meron kami na makinig sa iyong salita at lumago sa espiritual. O Diyos, ipinapanalangin kong magkaroon siya ng karunungan sa pagpili ng tamang pagkain para sa kanyang espiritu, Ama. Sana'y hindi niya aksayahin ang oras sa panunood ng mga bagay na naglalayo sa iyong presensya. Panginoon, patawarin mo ang aming mga kasalanan. Madalas nating pagnasaan ang makamundong bagay. Pinupuno natin ang isipan ng maling bagay. Ama, tulungan mo kaming mamuhay ng may kabanalan, tulungan mo kaming magtagumpay araw-araw na lalo pa kaming mapalapit sa iyo. Panginoon, tulungan mo ang kapatid na ito
na malabanan ang bisyo ng pornografiya at mga nagpapalason sa kaluluwa. Huwag mo ring hayaang Panginoon na ang telebisyon, internet at mga social media ay maging bitag sa buhay ng taong ito na hindi siya makinig na ang nakikinig ngayon ay hindi sumunod sa masasama at sa mga hindi lumalakad kasama mo, Ama ko. Pero naway piliin natin araw-araw na pakainin ang ating kaluluwa ng Biblia, ng iyong salita, ng mga turo ni Jesus. Diyos ko, huwag hayaang guluhin ng kaaway ang isip ng taong ito. Madalas, hindi maintindihan ng taong ito ang salita. Madalas kapag siya'y magdarasal, hindi niya magawa. Kapag magbabasa siya ng Biblia, hindi niya maintindihan. Oh, aking Ama, ang taong ito na araw-araw, Diyos ko, ay hanapin ka ng buong puso. Naway makausap mo siya, aking Ama. Sa panalangin, sa pangangaral, sa mga sitwasyon ng buhay, naway magawa naming maunawaan, Ama, ang mga panahon na aming kinabibilangan. Naniniwala akong nasa huling panahon na tayo, ayon sa mga palatandaan sa iyong salita. Ngunit, Panginoon, ayaw naming mabigla. Nais naming maging handa araw-araw upang makatagpo ka namin. Sa ngalan ni Jesus, Ama ko, hinihiling ko sa iyo, dalhin mo ang proteksyon sa aming tahanan, sa aming pamilya. Protektahan mo ang aming mga anak, ang aming asawa, ang aming mga magulang. Panginoon, ingatan mo ang aming tahanan laban sa kasamaan ng mundo at iligtas mo kami. Ama ko, ang dami naming naririnig na kasamaan sa paligid. Panginoon, ikaw ang aming lakas at proteksyon. Dalhin mo ang kapahingahan sa aming kaluluwa. Palayain mo kami sa pagkabalisa, takot at alalahanin at patatagin ang aming espiritu araw-araw. Panginoon, at ngayon pa lang ay nagpapasalamat na kami sa iyo para sa pribilehiyong ito na ibinigay mo sa amin. Nahanapin ka sa panalangin, sa pagkakaisa, sa pamamagitan ng kadena ng pananampalatayang ito na binubuo namin sa buong Brazil at maging sa labas ng Brazil. Ama, naway hindi kailanman matapos ang kadena ng pananampalatayang ito. Panginoon, palakasin at pagpalain mo kami araw-araw. Aking Ama, na siyang nagbabahagi ng mga panalangin ito, ako'y nagpapasalamat lamang sa iyo, Panginoon, dahil ang gawaing ito ay iyo. Nawa ang lahat ay para sa iyong karangalan. Sa pangalan ni Jesus, ako'y nananalangin at nagpapasalamat. Amen. Luwalhati sa Diyos.